Alright, so isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito pong muli si Admin Coco, The Apologies, at kasama ko po si Admin Chris, no? At gaya po ng aming sinabi, sinisigap namin ito ay maging weekly live, itong DCF, no? Bago po ang lahat, kamusta ka, Brother Chris? Kamusta ang iyong araw? Kamusta ang iyong linggo? Ayos naman. Kanina may ayuda kami, so Ah, ang saya wow. naman. Ang saya naman kahit paano. Kasi in some sense, nakikita ko na yung mga tao pwede maging instrumento ng Diyos sa mga biyaya. Pero syempre, hindi lang naman mga buhay na tao pwede maging instrumento. Ganun din yung mga Yes. santo na pag-usapan natin. Yes, nadali mo at yan ang ating pag-uusapan. So bago po ang lahat, no? Tayo po ay manalangin ng sandali at samahan niyo po kami. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoong Diyos, sa araw po na ito, ngayong Sabado, ay amin pong tatalakayin ang Intercession of Saint, kung saan ito po ay may connection rin sa nakaraang live, ang tungkol sa ribulto at pagsamba. Sana po, Panginoon, na maliwanagan ang marami pang tao, no? Hindi lamang particularly sa mga Katoliko, lalong-lalo na po sa mga ibang sekta na patuloy na sarado ang mga isip nila tungkol sa doktrina ng simbahang Katolika patungkol sa intercession or the communion of saints. Sana po, Panginoon, sa mga makakanood ngayon ay mabuksan muli ang kanilang pag-iisip at kung ano talaga ang turo ng simbahan tungkol sa intercession of saints. Sa pangalan ni Jesus, Amen. In Father and Son, the Holy Spirit. Amen. Alright, simulan na natin, no? So, sa mga nanonood po kayo, thank you so much po, no? If you have questions and comments, comment nyo lamang po, no? Sa aming live, no? Ating pong bibigyan ng kasagutan. So, yun, Brother Chris, no? At sa like what I said, no, ito ay continuation kasi kailangan din pag-usapan itong intercession of saints, the communion of saints, at sabi ko may katungkulan tungkol sa una nating live na rebulto at pagsamba dahil after na sabihin nila tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, sumasamba sa mga rebulto, sabihin nila ngayon, yan yung mga santo ninyo, sinasamba nyo yan. No? Hindi naman kayo ililigtas ng santo. Hindi naman kayo dapat nagdidirekta lang kayo sa Diyos, hindi kayo nananalangin sa mga santo. Walang magagawa yan. Patay na yan. Etc. Mm-mm. Etc. Napaka daming akusasyon, napaka daming pasakalye, no? Para pabulaanan ng intercession of saints. So, kaya po tayo nandito upang ito po ay bigyang kasagutan. So, ngayon, itong tungkol dito sa intercession of saints, no? Ito po ay matagal na rin, no? Kagaya nga nung tungkol sa rebulto at pagsamba, matagal na itong sinagot ng simbahan, no? Hindi na bago yung mga patutsyada ng ibang sekta, no? Kumbaga, parang sinramplaka na lang ito eh. Kung kaya siguro mga makabagong mga sekta na inadapt yung dating pagtuliksa dito sa intercession of saints, no? Tapos,
ginagamit pa up until now para siguro at siguro mailigaw ang maraming tao, no? So, sa mga common objections diyan, ano ba ang ibig sabihin talaga ng nitong Communion of Saints, no? So, sa madaling salita, Communion of Saints po ay isang spiritual na pagkakaisa ng lahat ng membro ng katawan ni Kristo, no? Kasama doon yung mga santo at tayo mga tao. So sa intercession of saints naman, ito yung dito na yung sinatawag na tayo ba'y naririnig ng mga santo na ito pag tayo ay nananalangin. So sila ba ay kapag ipinagdasal ba natin sa kanila, talaga bang dinedirekta nila yun sa Diyos, no? Yun ang mga common ng objection tungkol dyan sa intercession of saints, no? Na sabi ko nga, talagang konektado sa pagsamba. So, last week, binigyan ko ng konting explanation yung differences ng latria, dulia, at hyperdulia. So, latria, no, na lagi nga natin sinasabi, latria is for at is a worship for God alone, no? Walang iba. Worship due to God alone. Dulia, honor given to the saint. Hyperdulia, special honor given to the Blessed Virgin Mary. Kaso, dahil siya ay may unique role as the Mother of God, no? Yung tatlong yun, yung latria lamang ang tunay na pagsamba sa Diyos. Yung dulia, hyperdulia, hindi yun pagsamba para sa Diyos o para sa mga santo. Yun ay isang honor. Mataas na klase ng honor, no? Pag-uusapan natin yung honor given to the saints, which is yung dulia. So, itong dulia na ito, nakadikit doon sa intercession saints na ang paniniwala na ang mga banal sa langit ay nananalangin para sa atin at maaari nating hilingin ang kanilang panalangin, no? Tulad din ng paghiling natin ng panalangin sa ating mga pamilya or kaibigan, no? Actually, ginagawa din 'to ng mga pastor, eh. 'Di ba? Nag-aas sila ng prayer doon sa mga ano nila, sa mga member nila. Pag-pray niyo ako kasi ganyan, ginto, no? Walang pinagkaiba. Maliban siguro dahil yung mga santo natin nasa langit, yung mga member nila nasa lupa pa, no? Pero wala yung pinagkaiba, no? Sa pagkahiling ng pray for us, pagdasal mo ko, no? Yung mga batayan sa Biblia, babanggit na ako ng ilan, no? Doon sa Revelation chapter 5 verse 8, no? Sabi diyan. To maganda yung yung sa English translation, no? The 24 elders fell before the Lamb, each holding a harp, and with the golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Yung naka-specify yung prayers of the saints, di ba? Makikita rito na ang mga nasa langit ay naghahandog ng ating ng mga panalangin sa Diyos, no? Malinaw 'yan. Ngayon, dun pa sa Revelation chapter 8 verse 3 to 4, sinabi rin dito, the smoke of the incense with the prayers of the saints rose before God. Pinapakita rito na dinadala sa Diyos ang panalangin ng kanyang bayan. Yun. So, yung pangatlo, sasabihin ko yun sa James chapter 5 verse 16. The prayer of the righteous man has great power. So, kung ang panalangin ng isang matuwid sa lupa, makapangyarihan na, mas lalo yung mga banal na nasa langit. Diba? Kaya kata-kata ko talaga brother Chris, kapag sila ay lumalabas yung mga sukay nila tungkol sa sa intercession of saints, kung yung sa lupa pa lang makapangyarihan na, hindi lalo yung nasa langit.
Diba? Tama. Dapat walang question yun, pero sa kanila, kine-question na. Tama. Ngayon, ang sasabihin kasi nila, ipatay na yung mga santo eh. Patay na yung mga santo. Wala nang gagawin yan. Wala nang, ano yan, kung nasa langit man yan, nandun lang yan, wala nang magagawa yan. Well, ito ang sabi. Hindi yun ang sabi ng Biblia. Sabi nila, let's be biblical. Pero ito ang sabi ng Biblia. Sa Lucas, chapter 20, verse 38, sabi, He is not God of the dead, but of the living. Yun. So, hindi patay ang mga santo. No? Buhay sila kay Kristo. So, kaya po, no, minsan, no, maano ko na lang, syempre, sa ating dalawa, na paulit-ulit minsan na sumasagot dyan sa intercession. Talagang, minsan, matatawa ka na lang eh, kasi ulit-ulit yung argumento, sinagot mo ng ilang ulit, no? At talagang hindi mo alam kung sila ba ay um, sarado na talaga ang utak or, you know, gusto lang nilang talagang, ayaw lang nilang umalis doon sa, ano nila, sa paniniwala nila doon sa kanilang sekta na kanilang kinaaniban, no? So, ayun ang sa akin, sa aking first presentation, Brother Chris, no? Alam ko may dadagdag ka. Ayun. Siguro, ang masasabi ko, bukod, bago mo na i-discuss yung intercession of the saints, kasi tama yung binanggit mo na, syempre napapaliwanag natin to. Kaya kung mapapansin mo, lalo na yung mga converts sa Catholic Church, nagulat sila. Kasi syempre may sinasabi yung mga pastor sa kanila tungkol sa intercession of the saints na inaalis daw nito yung trabaho ni Jesus bilang unique mediator. Oo nga. Pero all of a sudden, kapag nakita nila yung nag-research sa sabi natin sa Catholic Answers or nagtatanong sila, na-realize na matagal na pala nasagot yung mga ganito. So in short, kumbaga parang nawawala yung depensa nila sa paniniwala nila. At for some reason, may psychological reason din na syempre, uh, for some reason, may mga umalis sa Catholic Church na unfortunately hindi nila siguro nabibigyan ng oras aralin yung pananampalataya. Lalo na iba medyo may edad na. Kasi syempre yung online evangelization kahit pa paano medyo latest pa rin yan. Hindi yan something na present na dati pa lang. I mean, yung kay Scott Hahn nga, di ba, naka-CD pa lang yun. Alam ko yun yung kwento niya. Doon Oo, makikita yung oo. conversion story. Doon malaman yung mga tungkol sa apologetics dati. CD lang, di naman tulad ngayon. May mga Facebook na, may Mm. website, may YouTube. At kapag, ang nakikita ko kasi dito, lalo ng pag nagiging defensive, kumbaga parang hindi na nila nabigyan ng oras yung sa Catholic Church kung ano yung depensa tungkol sa mga gantong objections. Tapos syempre, parang binigay na nila yung tiwala nila sa isang sekta, sa paniniwala ng sekta. Kaya kapag mag-iba yung paniniwala, parang, alam mo, may something sa sarili mo na nagigiba din, na Mm. masakit. Pero syempre, tulad nga ng mga readings natin nakaraan, hindi lang yan yung binhi. Depende rin yan kung anong uri ng lupa yung nasa puso ng tao. So, ipagdadasal natin na yung mga non-Catholics na magkaroon ng matabang lupa, ng good Mm. soil, para kapag nagbibigay tayo ng paliwanag, maging bukas sila. So, dun sa intercession of the saints, tama nga yung sinabi mo na uh, inaakyat. I mean, Revelation 5 pa lang, Revelation 5, Revelation 8, napakaganda na ng sinabi doon. Kasi nandun mismo yung konsepto ng intercession of the saints. Nakakatanggap sila ng dasal at inaalay nila ito sa Diyos. Di ba? Parang kung meron tayong kakilala na nangangailangan ng tulong, may pagdasal mo ako, yung sinasabi ngayon sa mga pastor, humihingi ng dasal or sinasabi niya, pagdadasal ka namin. Yun yung intention niya. Inaalam mo, ano yung intention, ano yung panalangin ng isang tao, at yun din yung iaalay mo sa Diyos. Pero tulad ng pinapakita dito sa Revelations 5, Revelations 8, ganun din yung ginagawa ng mga banal sa langit. In fact, yung elders, interesting din yan kasi yung elders, dun mo madederive din yung word na priests. Right? So, word na presbyteroid, tapos dun nakuha yung presbyter and then yung priest. Pero ano ba ginagawa sa Old Testament ng mga priests? Sila ay mediators. Of course, ngayon, we have Jesus as the unique mediator, pero meron din tayong intercessors. May mga instruments ng intercession. Tulad ng sa Old Testament before, ganun din sa New Testament or sa New Covenant. And unlike sa sinasabi, kasi syempre may iba't ibang reasons. So for example, sabihin nila, yun nga, parang patay na. Pero God is the God of the living, not of the dead. In fact, Sadduceo, ang mga Mm. naniniwalang hindi mabubuhay muli, naniniwala sa hindi conscious. Sina Moses,
hindi conscious sina Abraham. Kaya ang sagot sa kanila, God is the God of the living. Ang binabanggit ni Jesus, yung mga buhay na mga banal, of course, going back to Old Testament, and lalo na ngayon sa New Testament. Siya nakakalungkot kasi isa sa mga reason talaga, kinoconnect nila yan, kasi sa pananaw ng iba, literal na parang nawala na parang bula yung kaluluwa. At babalik na lang Tama. sa resurrection of the dead. So, yun yung isa sa mga obstacle siguro. Pero tulad ng napakita sa mga Bible verses kanina, living nga, ibig sabihin buhay yung kaluwa, nagko-continue siya. At tulad ng sinabi, the prayers of the righteous are powerful, kaya humihingi tayo ng mga panalangin sa mga mas banal pa. So magbabanggit lang ako siguro ng iba pang Bible verses. Una, tungkol sa communion of the saints. Kasi baka inisip nila, distracted. Sabihin natin niwala sila na, kasi alam mo ng protestante, iba-iba sila ng denomination, iba-iba ng Mm. reasons, iba-iba ng doctrina, may mga naniniwala ko continue pa rin yung souls, hindi lang tayo pinagdadasal. May iba nagsabi, hindi nagko-continue yung souls, kaya walang nagdadasal para sa atin. Pero sabihin natin na merong naniniwala na nasa langit nga yung mga apostles, nasa langit nga si Mary, pero focus sila masyado sa Diyos. Hindi na sila wala na silang oras para sa atin. Kasi yung attention nila nandun na completely sa Diyos. Na hindi na tayo nasasaksihan. Walang communion. Hindi na tayo nakikita. Pero in the Bible, lalo na sa Hebrews, baliktad yung makikita na. In fact, ito yung dalawa sa favorite na verses ko, lalo na before. So una, sa mga Hebrew 12, chapter 12, verse 1, ito yung makikita natin sa Mabuting Balita Biblia, verse 1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. So yung mga saksi dito, kung titignan natin konteksto, sa chapter 11, binanggit lahat ng mga, hindi naman lahat, pero yung mga major Old Testament saints. Nandiyan sina Abraham, sina David, pinapakita na sila ay mga banal, na sila ay nananampalataya sa Diyos. So sila yung binabanggit sa chapter 11. At sa chapter 12, verse 1, sinabi, we are surrounded, di ba? Kasi sa English, we are surrounded by witnesses. Sino yung witnesses? Yun yung mga Old Testament saints sa chapter 11. So, kung imagine natin, hindi to parang sa, hindi ko sure kung nakita mo yung Simpsons na may Protestant heaven versus Catholic heaven. Oo, Sa Catholic nakikita ko na heaven, nga yun. sobrang daming banal, nandun si Jesus sa Catholic heaven. Tapos sa Protestant heaven, mga ilan-ilan lang sila. Tapos si Jesus Christ nandun nag-enjoy sa Catholic heaven. Yun sa cartoon. Pero kung titignan natin, hindi akma yung imagination ng iba na parang yung church, tayo lang yung living members, and then yung mga banal, assuming na niwala sa nagko-continue yung souls, focus lang. Rather, nakatingin sila sa atin para tong Colosseum. Yung langit, imaginein mo yung skies, it is as if nandun yung mga banal, tumitingin sila lahat sa atin. So doon pa lang, yung communion of the saints, nasa Biblia na mismo. Kasi ito yung isang verse, actually natutunan ko to kay Tim Staples, unfortunately retired na siya sa Catholic Answers. Pero isa din to sa binanggit niyang passage na nung in-explore ko to sa dati kong article, napakaganda niya. Ito yung mga Hebreo 12 verses 21 to 24. Binanggit ko yung 21, explain ko mamaya bakit. Ito yung verse 21. Talagang nakakilabot ang kanilang natanaw, kaya't pati si Moises ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroonan ng di mabilang na anghel. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at ang dugong iwinasik na may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Napakaganda nito kasi binanggit ko yung verse 21 kasi nandun yung context na kung titignan yung Old Testament, si Moses yung naging mediator, small m, kasi wala po si Jesus Christ, hindi pa pumunta sa lupa. Si Moses yung naging mediator sa mga Israelites. Si Moses lang. Pero kung makikita mo yung bundok,
Yun mismo yung symbolism ng meeting point between God and man. Kasi si Moises or si Moses nandun for intercession. So every time binabanggit sa Old Testament at binabanggit sa New Testament nangyari kay Moises na pumupunta siya sa bundok, ibig sabihin, pumupunta siya to intercede para dalhin yung intentions ng mga tao. Hindi lang yun. Si Moises na nasa bundok, siya yung nilalapitan ng mga tao para humingi ng panalangin para sa Diyos na sa pamagitan ni Moises ay matanggap nila yung mga hinihingi nila. Si Moises yung intercessor at mediator sa Old Testament. Pero dito sa New Testament, sa New Covenant, binanggit dito yung bundok ng Zion at binanggit yung heaven, binanggit yung Jerusalem sa langit, binanggit na pumupunta yung tao, nilalapitan sila pag tayo sumasamba, nilalapitan ang mga hindi mabilang na anghel. Tapos, connected tayo, united tayo sa mga panganay na anak na may pangalan ay nakatala sa langit. Ito yung tungkol sa mga Kristiyano, di ba? Kasi pag nasa estado tayo ng grasya, ang ating pangalan ay nakatala sa langit. So, meron tayong communion sa living members. Walang problema dito mga protestante. Okay sila dito. Pero sinabi, pumupunta din tayo sa mga anghel. Nilalapitan natin ang anghel. Hindi lang yun. Nilalapitan natin si Jesus. Of course, protestante, walang problema. Wala silang problema sa idea na si Jesus yung mediator, pinupuntahan. Pero binanggit din dito, nilalapitan din ng Diyos at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Or the souls who are perfected, kung titingnan sa English, the spirits of the perfected. Ano ba yung mga spirits of the perfected? Siyempre sila yung mga nasa langit. Lalo na purified through purgatory, sa mga dumaan sa purgatory, or yung mga perfect souls na diretso sa langit. So kung makikita mo dito, pumupunta, nilalapitan spiritually, kapag tayo sumasamba, nilalapitan natin yung mga living members of the church, humingi tayo ng panalangin sa kanila, kasama natin sila sa espiritu. Pero kung magiging consistent tayo, hindi lang pala living members nag-intercede sa atin, at hindi lang si Jesus ang nag-i-intercede sa atin as a mediator, kundi pati yung mga anghel at yung mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Yung isa siguro na babanggitin ko lang din ay base sa Zechariah 1 verse 12. Isa to sa mga reason kaya lately ko siya ginawang ng article kasi nakita ko siya sa document ng Vatican tungkol kay Mama Mary as co-redemptrix na binanggit nito as one of the verse na ginamit ng Vatican pagdating sa pag-defend ng intercession of the saints. Kaya nakakalungkot kasi mga protestante nag-comment dun sa document without reading yung document. Saan nakita nila to? Ito yung binanggit sa Zechariah 1 verse 12. Nang magkagayon, sinabi ng anghel, Yahweh na makapangyarihan sa lahat, hanggang kailan mo papahihirapan ang Jerusalem at ang mga lungsod ng Juda? 70 taon na po silang nagtitiis. Ngayon, kung babasahin siguro ito ng mga protestante, marahil sabihin nila, kinikwento lang ng anghel sa Diyos kung ano nangyari. Hindi nila tayo pinagdadasal. Kasi syempre kung ba hindi explicit na, Lord, bigyan niyo sila ng blessing. Hindi natin nakikita eh. Binanggit lang ko ng problema ng Juda, ng Jerusalem. Ang problema dito, sa time ni Jesus, ang pagbabanggit ng problema ng iba ay understood as intercession. So sa Matthew 8, verse 5 to 7, may kita natin yung kapitan na Roman. Ito yung sinabi. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Kung titignan mo, itong Roman, diba yung sinabi ni Jesus, has more faith than other people in Israel. Again, sa protestante, walang issue. Nag-intercede yung Roman na to sa kanyang servant. Pero hindi sinabi ng Roman, Lord, pagalingin mo siya. In fact, simple lang sinabi ng Roman. Binanggit niya lang ano yung nararanasan ng kanyang alipin na naging paralyzed, nakaratay. In short, binanggit niya lang ano yung intention niya, ano yung problema niya, ano yung sitwasyon niya. At ito din yung ginawa ng anghel. Binanggit kung ano yung intention at binanggit kung ano yung nararanasan ng Jerusalem sa Diyos. So, ibig sabihin, connected to sa
Revelation 5:8, sa Revelation 8, na yung elders representing saints at yung mga angels binabanggit or inaangat yung prayers natin para malaman ng Diyos kung ano yung pangangailangan ng mga tao. At doon sa mga nagsabing hindi na nakafocus dapat sa atin ang mga santo, assuming na they believe na they continue in existence after death kasi iba-iba yung pananaw nila. Ang problema dito, ang mga nasa langit, hindi lang sila basta masaya. Hindi lang to parang walang problema. Rather, they are being conformed to Jesus Christ. The more they become Jesus Christ, the most Christ-like they become. At kung tayo dito sa mundo, we become Christ-like, hindi lang kapag gumagawa tayo ng tama, kundi pag pinagdadasal natin yung iba. Even more so, kung naniniwala tayo na lahat ng nasa langit ay completely in union with God's will, ang kalooban nila ay completely isa sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, dahil kalooban ng Diyos na makaranas ng biyaya yung mga tao dito sa mundo, ito din yung kalooban ng mga santo, ng mga banal. At ang ginagawa nila, inaalay nila ang ating panalangin, ang ating sitwasyon sa Diyos. At sa pamamagitan nito, sila ay nag-i-intercede para sa atin. So siguro mamaya babanggitin ko may mga Bible verse ako tungkol sa pag-invoke, may pag-usap mismo sa mga saints. Pero for the meantime, yun yung for me, mga magagandang Bible verse na nagpapakita na sila ay nagdarasal at nakakatanggap ng panalangin mula sa ating mga Kristiyano dito sa mundo. Kahit sa mga Protestante, kahit hindi sila humihingi ng panalangin, pinagdadasal kayo ng mga santo. Ayun, amen, no? Ang daming sinabi ni Brother Chris. Yun ang gusto ko doon. Alright, maraming salamat sa iyo, Brother Chris, no? Again, we're live in YouTube and Facebook. If you have comments or suggestions, feel free, no? At ayun po, no? Akin ay tutuloy ko, Brother Chris, yung tungkol sa mga talata pa, no? Sunod, after ng Lucas, ang susunod naman ay yung sa Hebreo 12:1. Sabi dito, since we are surrounded, no? Surrounded by so great of cloud of witnesses, no? Yung cloud of witnesses na yun, tumutukoy yun sa mga banal na patuloy na nakikiisa sa atin. Kaya pagka may magsasabi talaga na wala namang tao pa sa langit, ibig sabihin mo ng cloud of witnesses na yun, no? Kahit pa sabihin mong anghel yan, santo rin naman si Saint Michael the Archangel. Hindi santo pa rin. Di ba? Ang pinag-usapan is yung intercession of saints. So, sa amin, sa pananampalatayang Katoliko, magkakasama na dyan yung anghel, no? At yung mga banal, no? Kaya tinawag na cloud of witnesses. Hindi mo pwedeng cloud of witnesses. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu lang yan. Di ba? Ibig sabihin, wini-witness nila yung sarili nila doon. Di ba? Ngayon, ito yung pinakamasakit sa kanila kasi tinanggal nila yung aklat na to, yung Maccabees chapter 15 verse 14 na sabi nila apocryphal, no? Pero ang tawag natin is Deutero, no? Deutero canonical, no? Na kung saan ay malinaw na ito ay talagang kasali pa sa tunay na aklat na na-compile, na-canonize ng simbahang Katolika na tinanggal nila. So sabi ni sa Maccabees 15:14, no? Si propeta Jeremias, no, nananalangin para sa bayan ng Diyos kahit siya ay nasa kabilang buhay. Patay na siya diyan no, si prophet Jeremias, no, nananalangin para sa bayan ng Diyos, no? Nasa kabilang buhay ang sabi doon. Ibig sabihin, patay na, no? Ngayon, bakit nananalangin ang mga santo para sa atin? Dahil, napakasimple lang sagot ko dyan, dahil ang simbahan ay isa lamang, no? Ngayon, isa ang simbahan, pero may tatlong bahagi ito. Ito yung church militant sa lupa, church suffering sa purgatorio, church triumphant sa langit. No? Lahat 'yon ay bahagi ni Kristo, no? Bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya nga isang suggestion ko yung pagpupunta kayo sa Catholic bookstore, yung pagbibili kayo ng prayers, no? Prayers no, yung for the
souls of purgatory, talagang effective yung prayers nila, no? Pagka kayo ay nagpadasal, no? Inalala nyo sila, tapos nanalangin kayo, bigay kayo ng tulong sa kanila, yung mga kaluluwa sa purgatorio. Ay, sabi ko sa inyo, I have a personal witness, and wala pa ako, personally kong kilala, wala pa akong kilalang nagsabi sa kanila na hindi natupad yung hiniling nila sa mga souls in purgatory. So talagang sa mga katolikong nanonood ngayon, no? At suggestion ko na subukan ninyo ang prayers for the souls in purgatory. Ngayon, ano yung tinuturo ng church father? Ito, marami akong na-search dito, no? Sabi ni Saint Cyril of Jerusalem noong taong 350 AD, sabi niya, then we commemorate the apostles, martyrs, and saints that through their prayers and supplications, God would receive our petition. Ayun, ina-assure nitong church father na to that God would receive our petition with the help of the righteous person. Isa pa, si Saint Jerome, simple lang, sabi niya, the saints pray for us. Si Saint Augustine pala yun, sorry. Ngayon si Saint Jerome, sabi niya, if the apostles and martyrs, while still in the body, can pray for others, how much more after their crowns and victories. Ayun. And lastly, no? So, si Saint John Chrysostom, sabi niya, the saints have great confidence before God. So, ngayon, since may mga nabanggit na tayong mga talata, may mga church father, babanggitin ko yung mismong nakasulat sa Intercession of Saints directly sa turo ng simbahan, which is CCC 956, sabi, being more closely united to Christ, those who dwell in heaven fix the whole church more firmly in holiness. They do not cease to intercede with the Father for us. Yun, ito pinakamalinaw na turo ng simbahan tungkol sa intercession of saints, no? Yung Catechism of the Catholic Church, paragraph 956, no? So ngayon, bilang panghuli ko na to, Brother Chris, no? Yung sa bakit tayong mga Katoliko humihingi ng panalangin, no? Sa mga santo, no? Pero naniniwala at the same time ng pagsamba sa Diyos lamang, no? Kasi nakikita na tayo, no? Minsan, halos pareho ginagawa natin sa imahe ni Kristo. Pinupunasan natin yung imahe ni Kristo. Pinupunasan din yung imahe ng santo. Imahe ni Saint Michael. Niyaka, pinahalikan, pinuposisyon. Halos parehas. So, paano ba natin bakit tayo sinasabi lang natin na nanalangin tayo sa mga santo, hindi sumasamba, pero yung paraan natin doon sa Diyos is halos parehas. So, malinaw po, no? Na latria ang ginagamit namin kapag kami ay kami ay nagbibigay ng panalangin directly to God. Latria yan, no? Malinaw dahil ang worship ay para lamang sa Diyos, no? Matthew 4:10 sabi, you shall worship the Lord your God and Him only shall you serve. Yun, no? Malinaw sa amin yan, no? Yung worship, latria ay due to God alone lamang. Ngayon, yung honor, yung dulya at hyperdulya ay paggalang natin, no? Ang sa mga santo, well, siguro sa ibang sekta, since hindi sila naniniwala sa intercession of saints, yung dulya pwedeng ihatulad sa paggalang nila sa magulang, sa guro, sa bayani, sa pastor, no? Sa mga pastor nila, sa kanila, pwedeng sa kanila yun, dulya yun, kasi hindi naman sila naniniwala sa mga santo. So, pwede na sa kanila yun as a dulya. Ngayon, sa Catholic theology, binanggit ko na rin earlier, pero uulitin ko, again, latria, worship due to God alone, dulya, honor given to the saints, and hyperdulya. Bakit may hyperdulya? Kasi nga,
si Maria, kung wala siya, no, hindi siya nabuhay, hindi siya naging, hindi siya ginawa ng Diyos, no, wala, hindi magkakaroon ng, kundi dahil sa tulong niya, hindi siya naging naging kasangkapan ng Diyos, hindi mangyayari ang salvation. Hindi magiging tao si Kristo, hindi magkakatawang tao si Kristo kung wala si Blessed Virgin Mary, kung hindi sa tulong niya. No? Baka po may mag-record sa akin ng video dahil, ay naku, yung si Mary, yung yung tagapagligtas ng Katoliko. Yung sinaklaro natin, Nakakalungkot nakasangkapan. ngayon. Banggit Oo. ko na mabilis. Yung tungkol sa co-redemptrix na Oo. nireject ng church. Nakakalungkot lang kasi yung mga headlines, Simbahang Katolika, sinabi na si Maria ay hindi nagliligtas sa mundo. Parang, may sinabi ba kami siya nagliligtas sa mundo? Di ba? Parang, di man lang kinote yung document. Oo, malinaw lang kasangkapan pero Nakakalungkot nga for lang. naging part, no? Siguro we can say naging part of salvation pero hindi siya yung nagligtas. Yun. Okay, magkaiba yun, no? Okay. Ngayon, doon sa tanong na bakit hindi na lang kayo dumiretso kay Kristo, sa Diyos. Kailangan nyo pang dumaan sa mga santo, magprosesyon, etc., etc. Eh di sana hindi kayo nababash, no? Yan yung mga tirada, no? Ngayon, wala namang problema sa atin eh. Brother Chris, no, kung dumiretso sila sa Diyos eh. Hindi ginagawa yung pagdiretso sa Diyos, eh dire-diretso rin namin. Sa totoo lang, eh mas marami kami, ang Katoliko, mas marami ang dasal namin ng diretso sa Diyos kaysa sa santo. Tandaan nyo po yan. Misa pa lang. Oo, misa pa lang. Ba? Kung maaatin kayo ng misa, pakikinggan ninyo, ilan lang naman ang mga santo babanggitin doon, yung tungkol sa Diyos, napakaraming beses. So, walang problema, kayo po ang may issue kung kami ay hindi dumiretso kay Kristo, no? Ngayon, ganito yung ginagawa ni St. Paul sa Romans 15:30. Sabi niya, I urge you, strive together with me in your prayers. No? Kaya hindi mali na humiling ng panalangin sa isang katulad ni San Pablo. Hindi rin mali na humiling ng panalangin sa mga banal na nasa langit. No? Wala pong katotohanan na patay na sila. Tandaan nyo yan. Malinaw yung binanggit ko earlier sa Lucas 20:30 na ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, but Diyos ng mga buhay. No? At ito yung mediator. Si Kristo lamang ang mediator, no? Agree po kami diyan, no? Yung kahit po meron kaming sinasabing co-redemptrix, do ibang usapin yun, si Jesus lamang po ang mediator, no? Wala po kami sinasabi na may iba pang mediator. Si Kristo lamang ang isang tagapamagitan ng kaligtasan, the mediator of redemption, no? Ngunit hindi nito pinagbabawal ang intercessory, no? Intercessory prayers ng ibang naming mga Katoliko. Sa katunayan, sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, sabi, I urge that supplications, prayers, intercessions be made for everyone. So, kung ipinagbabawal ang anumang intercession bukod kay Kristo, hindi sana inutos ni Pablo ang pagdarasal ng bawat isa para sa kapwa. Di ba? Malinaw yun eh. No? So, bilang final conclusion ko, Brother Chris, no? Ang paniniwala sa intercession of saints ay may basehan sa Biblia, sa tradisyon ng simbahan, sa Catechism of the Catholic Church, may mga testimonies mula sa mga church fathers, no? At patuloy na ang mga mananampalataya ng simbahang Katolika, simula noon hanggang ngayon, yan ay ginagawa, ang intercession of saints. And again, hindi po kami sumasamba sa mga santo. Pag may naman po kayong narinig,
sinabi Katoliko daw siya, ay sinasamba ko yung santo, ay ako po magsasabi, medyo tapikin niyo yung ulo, baka nalilito lang, no? Hindi po yun yung turo ng simbahan, no? Again, ang pagsamba namin, latria, ay katulad ninyong mga non-Catholics para lamang sa Diyos. Ayun lang lamang sa akin. Binapasa ko sa iyo ang pinakahuling parte ng iyong presentation. Banggitin ko lang mabilis kasi minsan may mga Katoliko nagsabi sinasamba daw nila yung rebulto. Pero Okay. kadalasan na-indoctrinate na sila ng ibang sekta. Oo. So pa-convert na kumbaga. Parang sinasabi na ito yung mga kasalanan ko dati sumasamba ako pero nasa proseso na sila ng conversion sa diba? Pero pagdating sa devout na Catholics, Oo. wala ako ni minsan, wala akong nakita nagsabi sinasamba nila yung mga rebulto, mga santo. Oo. So siguro para banggitin ko lang din, tama na banggit mo, hindi lang siya sa Biblia, pero pati din sa tradisyon, sa mga church fathers. And then, tulad ng binanggit ko sa Rebulto, anong pake doon ng mga Protestante na naniwala sa Bible alone, di ba? Oo. Pero tulad nga ng binanggit ko dati, binanggit din ng Biblia sa Matthew chapter 24 verse 14, sinabi, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Of course, marami pang verses tungkol sa sacred tradition. It's going to be a separate topic sa susunod. Pero Mhm. ang punto, yung mabuting balita, yung turo ni Kristo, ipapalaganap sa lahat ng mga bansa continuously hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang sa wakas. So, ibig sabihin, kung yung Kristyanismo nag-preach ng gospel at kasama sa pag-preach nila yung importance ng intercession of the saints, yung intercession of the saints kasama mismo sa turo ni Jesus. Kasi yun yung pinangako ni Jesus. Maliban na lang kung maniniwalang iba na hindi nagkatotoo yung pangako ni Kristo, na kung nagkatotoo yung sinabi niya, mangyayari lamang sa simbahang katolika. Ngayon may mga nagsasabi, kasi yung mga church fathers daw, kahit may mga martyr kasi hindi naging pagan, Mhm. ginaya daw nila yung mga pagano. So, yun yung sabi nila, ginaya daw nila yung mga pagano na nagdalo sa iba't ibang Diyos. Kung ba parang sabihin natin, kinonvert lang sa Catholic language. Parang ibang Mm. wika, kinonvert mo lang. Una, malayo yung konteksto, malayo yung paraan ng pagsamba ng mga pagano sa intercession siya sa veneration. Pangalawa, ito yung importansya ng pagpapakita ng connection sa belief ng mga Hudyo. Kasi sinasabi ko nga dati, ang ginagawa ng mga Katoliko mas malapit sa mga Hudyo kaysa sa mga pagano. At doon dapat kabahan yung mga Protestante kasi kung mas malapit tayo sa Hudyo, mas malapit sa continuation ng Old Testament. So una, di ba, binanggit natin yung sa Maccabees, sa 1 Maccabees, na kahit sabihin natin, for the sake of argument, wag natin sabihin na deuterocanonical siya, pero in the sense na wag natin pwersahin yung iba na maniwala na salita doon ng Diyos. Sabihin natin, okay, apocrypha, yun yung paniwala nila, respetuhin natin. Pero, hindi mawawala yung fact na ito ay historically pinapakita sa kasaysayan ano ba yung pinaniniwala ng mga Hudyo bago nung dumating si Jesus. Kasi yung mere fact na binanggit sa 1 Maccabees, yung intercession ng saints ni Jeremiah at yung paniniwala sa intercession ng saints, ito mismo ay kasama sa pinaniniwalaan ng mga Hudyo, hindi ng mga pagano. Mm. Bukod pa dito, may mga na-research ako sa Talmud, yun yung historical reference sa mga paniniwala ng mga Hudyo nung panahon ni Kristo at ng mga apostol bago masira yung Jerusalem Temple noong AD 70. May kita sa Talmud na humihingi pala ng tulong yung mga Hudyo sa mga Old Testament saints. Siyempre hindi saints tawag na patriarchs. So ito yung mabasa natin sa Talmud. Ito for history. Di ko sinasabi ko ano nasa Talmud, yun yung paniniwalaan natin. Of course, ang daming Mm. mali sa Talmud sa belief ng mga Hudyo after nung dumating si Jesus. Pero ang punto nito, yung historicity ng intercession of the saints, kung saan ito nagmula na hindi ito galing sa pagano. Ayon sa Talmud, Rabbah said, isa siyang rabbi, it teaches that Caleb held aloof from the plan of the spies and went and prostrated himself upon the graves of the patriarchs, saying to them, my fathers, pray on my behalf that I may be delivered from the plan of the spies. Humingi siya, nagdasal siya, ipanalangin daw siya na maligtas siya mula sa mga plano ng espiya.
Ito pa yung mga basa sa Talmud, lalo na sa mga pumupunta sa libingan ng mga patriarchs, diba? Sina Abraham, Moses, iba pang propeta. The tombstones of the righteous should be interpreted as meaning that they pray before God, the Blessed One, to answer them for the merits of the righteous, and that the souls of the righteous should pray and ask for mercy for them. In fact, sa Matthew chapter 23, verse 29, binanggit ni Jesus yung ganitong practice. Hindi niya binanggit explicitly yung intercession, pero binanggit niya yung mga panahon na pumupunta sa libingan ang mga pariseo. Sinabi niya, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pariseo, mga mapagkunwari, nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Ngayon, bakit nga ba ito sinabi ni Jesus? Unang punta din Jesus dito, hypocrisy. Hypocrisy kapag may inconsistency. Sabi niya, maganda yung ginagawa ninyo sa mga propeta. Nire-respeto nyo sila. Bakit hindi nyo nirespeto yung Kristo? Bakit gusto nyo ipapatay yung Kristo? Gayong sinasabi nyo, kung nabuhay kayo nung panahon ng mga propeta, hindi nyo sila papatayin. Pero kung makikita doon, una, yung pagpunta sa libingan ng mga Hudyo sa propeta, understood yun historically na pumupunta sila para humingi ng dasal. At walang sinabi si Jesus na mali yun. In fact, inaffirm niya na maganda yung pagpunta sa libingan at may hypocrisy yung mga pariseo kasi mali yung pagtrato nila kay Jesus kung ikukumpara sa pagtrato nila sa mga Old Testament na patriarchs. Bukod pa dito, gusto ko lang din banggitin na yung sinasabi na bakit kailangan kausapin. Kasi minsan, actually may nakausap ako dati. Sabi na, okay, sabihin natin pinagdadasal tayo ng mga santo, ng mga anghel. May mga naniniwala sa ganun. Siyempre, di ba, naniniwala sa nagko-continue yung soul sa langit at gusto nila yung kinabubuti natin, pinagdadasal tayo, pero bakit daw sila kailangan kausapin? Bakit kailangan i-invoke yung angels or yung saints? Hindi ba pwedeng sapat na, okay, pinagdadasal nila tayo, yun na yun. Di ba pwedeng sapat na yan? Pero kung titignan natin, actually yung invocation of saints, may kita na yun sa Old Testament pa lang. Hindi pa perfect or hindi pa complete yung understanding nila, pero kinakausap ng mga Hudyo sa panalangin yung mga anghel. Kasi of course sa Old Testament, hindi pa nakapunta sa langit yung mga banal. Nakapunta lang sila sa langit sa ascension kasi nga dinala sila ni Jesus sa langit, sarado pa ang langit ng Old Testament times. Pero ito yung mabasa natin sa mga awit 148 verses 1-2. Purihin si Yahweh, purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang kasama ang hukbo roong karamihan. Ito naman, mga awit chapter 103 verses 20-21. O purihin niyo si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan, kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. So kung titignan natin dito, parang, kasi di ba parang kausapin mo lang yung saints, banggit mo kahit simple lang, Mary pray for us. Wala nang ibang Blessed Virgin Mary, wala nang mas mahabang poetic na prayer. Sabihin lang Mary pray for us, sobrang ayaw na ayaw yun ng protestante. O Saint Michael pray for us. Kahit simple lang ayaw nila. Pero dito, kinakausap sila kung sa English, angels praise the Lord. Ngayon sasabihin ng iba, okay. Sabihin natin kanya protestante ako. Okay, pwede kausapin yung mga anghel, pero wag niyo sabihin pray for us. Sabihin niyo ng praise the Lord angels. Okay, pwede, agree ako doon. Pwede na yan. Hanggang doon lang. O parang nagipag-negotiate. Kumbaga, hindi yan mag-agree sa lahat ng sabihin mo eh. Parang give and take lang. Ang problema doon, una, hindi pa perfect yung understanding sa Old Testament at tulad ng binanggit nga natin, pag nakita lang na sa Revelation na pinagdadasal tayo ng mga saints. So ito hindi pa siya completely revealed sa Old Testament. Pero bukod doon, di ba pag sinabi natin angels praise the Lord, ang iniisip kasi ng iba, pag sinabi praise the Lord, literal na praise the Lord. Pero sa New Testament, actually meron tayong example ng mga angels na kung saan nagbibigay puri sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagdadasal sa atin. Sa Lucas
chapter 2, verse 13 to 14. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at tumaawit. Papuri sa Diyos sa taasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So nagdasal sila ng papuri sa Diyos at sa lupa nagdasal sila na magkaroon ng kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. At ano ba yung kapayapaan na tinutukoy nila? Sa Romans chapter 5 verse 1, ito ang sinabi, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, sa Old Testament, may kita na pwedeng kausapin yung anghel, pwedeng sabihin na purihin nila yung Diyos, at sa New Testament, may kita na kapag pinupuri nila yung Diyos, pinagdadasal nila tayo ng kapayapaan, at yung kapayapaan nauunawaan sa konteksto ng kaligtasan. Ibig sabihin, kung i-connecta natin itong lahat, walang masama na kausapin yung mga anghel at mga banal na sila ay magdasal para sa atin, para tayo maligtas, sapagkat ang pagdadasal para sa atin ay pagbibigay ng puri sa Diyos. So, in-explain ko lang dito na yung akusasyon nila ng idolatria ng pagano, malayong malayo. Una, konektado ito sa mga Hudyo. Pangalawa, napaka-biblical ng paniniwala natin. At saka panghuli na lang din, just to conclude siguro, nagbigay ng parang propesiya ang Diyos sa pamamagitan ng dasal ni Maria. Sa Lucas 1:48, tumabasa natin. Ito ay sapagkat nilingap niya ang pagpapakumbaba ng kanyang aliping babae, at mula ngayon ituturing akong mapalad ng lahat ng sali ng lahi. Kapag narinig kasi ng mga Protestante, sabi nila, we believe Mary is blessed. In the sense, ano ba meaning ng blessed sa kanila? Well, she's blessed. may mga biyaya siya, yun na yun. She's blessed. Pero, yung word na blessed, pag titignan natin sa Greek word, eulogomene, ito ay nangangahulugang to bless, to praise, and to speak well of. Even yung word na praise, to bless, ginagamit din yan sa Diyos. Hindi lang sinasabi, God is blessed. Rather, nagpapakita ito ng respeto sa Diyos at sa konteksto ng Maria, nagbibigay ng respeto kay Maria. Pero ano pinapakita nito? May pagbibigay ng respeto na para lamang sa Diyos at may pagbibigay ng respeto para kay Maria at saan natupad yung pangako na binanggit ni Maria na lahat ng salin lahi magbibigay ng papuri sa kanya muli sa Catholic Church at tuwing binibigyan ng veneration or honor si Mary, palaging kasama yung intercession ni Mama Mary. So kung nais natin siya nabigyan ng respeto, hindi sapat na tulad ng sinasabi ng Protestante, she's blessed, okay, ginagaling namin siya, yun na yun. Rather, parte ng pagbibigay respeto sa ating mahal na ina, sa ina ni Jesus, at saka sa lahat ng mga banal, yung paghingi natin ng tulong mula sa kanila, sapagkat ang layunin natin dito sa mundo, hindi lang gawin kung anong literal na nakasaad sa Biblia, word per word, kundi gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. At parte ng kalooban ng Diyos, nakasama natin dito sa mundo ang mga banal sa langit. Yan ang naman. Okay. Maraming salamat, Brother Chris, sa yung final thoughts, final presentation tungkol sa intercession of saints, no? So, sana po marami kayong natutunan ngayon po, no? So, medyo tumagal-tagal tayo, no? Almost 1 hour na. But that's good. Okay. So, yun ang aking pinaka-final thoughts ay yun nga po, no? Again, hindi namin sinasamba ang mga santo. Ang panalangin namin sa kanila ay para kami ay ang aming panalangin ay mas mapalapit pa sa Diyos. Yun ang aming dahilan kung bakit kami merong intercession of faith. Para mas mapalapit pa sa Diyos. Dahil ang panalangin ng righteous ng isang taong banal, kung ang nasa lupa na ay makapangyarihan, yung sabi niyong buhay pa, makapangyarihan na. What more kung yung taong nasa langit na at talagang beside by the Lord lang. Muli po, ito po si Admin Coco, the apologist sa ngalan ng buong
DCF family, no? Maraming salamat po and have a good weekend. Maraming salamat and God bless us. Goodbye po. Salamat.